Aabot sa 200 bahay na apektuhan ng sunog na sumiklab sa Tondo sa Maynila. Nasa 1,000 pamilya apektado. Si Bien Manalo sa detalye. Nagtulong-tulong ang ilang residente sa pagpapasahan ng mga balde ng tubig para tulungan ng mga bumbero na apulahin ang sumiklab na sunog sa Kapulong Street, Tondo, Maynila, bandang alas 9 kagabi. Umabot sa ikalimang alarma ang sunog. Bandang alas 12 ng hating gabi nang ideklarang fire under control ang sunog at tuluyang naapula dakong alas 2 ng madaling araw. Ayon sa Bureau of Fire Protection Manila, mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang mga bahay. Nakadagdag din sa mabilis na pagliyab ng apoy ang mga nadamay na junk shop at tindahan ng air conditioners. Bukod dito, naging pahirapan din para sa mga bumbero ang pag-apula sa apoy dahil sa kakulangan sa supply ng tubig sa lugar. Kailangan natin ng supply ng tubig kaya yung alarma kasi yan, nagsisignal lang kailangan natin ng dagdag na puwersa. So ang nangyari, water relay tayo. Isang paalala din po yung proper housekeeping natin, yung mga basura natin. Itapon na yung mga karton-karton kasi mga flammables lahat yan. Sa tala ng BFP, tinatayang aabot sa 1.5 million pesos ang halaga ng pinsala ng sunog na posible pa umanong tumaas. Mahigit 200 bahay ang natupok ng apoy habang nasa 1,000 pamilya ang lubhang naapektuhan. Isa sa mga nawala ng tirahan si Maureen Malyari na yakap-yakap pa ang paboritong stop toy ng apong may sakit. Ito kasi ang tangi niyang naisalba mula sa sunog. Wala, ito lang po. Kasi lang, paborito po ng apo ko itong may hydrocephalus eh. Wala po kaming naligtas kahit ano, lahat po ubos talaga. Yun lang po pasasalamat ko, nakaligtas kami lahat. Kasi lahat wala po. Pati po yung pera namin na nakaipon doon sa taas namin, nasunog po lahat, wala po. Kasi gusto ko po, maging maayos po yung Pasko namin. Ngayon lang po ako bumili ng Christmas tree, nasunog pa po. Wala namang naiulat na nasawi pero isang bumbero ang nasugatan habang rumiresponde sa sunog. Nagpaalala naman ang BFP sa publiko para maiwasan ang sunog lalo't higit ngayong holiday season. So paalala po sa lahat, maging fire safe po tayo sa mga bahay natin. Huwag po nating ihahayaan yung mga nakasaksak natin na iiwan natin. Nag-charge ang mga gadgets natin, iiwan natin sa mga flammable areas. Tingnan natin na hindi nakababad ito. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa tunay na pinagmula ng apoy. Bien Manalo para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.